Scorpio, hello. Ito yung reading mo for August 4 to 10. Ano ba yung mga dapat mong malaman o yung mga pwedeng maganap? Shoutout sa ating mga YouTube channel members, pati sa ating mga Facebook page subscribers. Sa mga bago po dito, please don't forget to subscribe, like, or follow. At patap na rin po yung bell icon para updated po kayo sa mano-notify po kayo kapag may mga uploads tayo. Yung mga personal reading naman, dumiretso na lang po kayo sa aking FB page. Metal Pig, Partnership and Collaboration, number 48. O, yung mga gustong maglista ng numbers. Meron ka ring number 29, Water Dragon, Manifesting Your Dreams. Number 52, Wood Rabbit, Follow Your Curiosity. Okay, so ito si Metal Pig. Sinasabi dito sa card mo is maaari kang maka-attract ng partners. O pagdating sa maaari kang maka-attract ng partner. And usually, na-attract mong partner is yung kapareho mo ng yung kung ano yung nagmamatch sa iyong energies or frequency. So, pwedeng pwedeng romantic partner, pwede rin namang business partner. Kumbaga, ito ay parang fated na fated na pagtatagpo, pagkukrus ng langdas, parang fated na makilala mo itong person na to para sa iyong growth, no? Kaya hindi lang ito about romantic, pero pwede rin. Pwede ring romantic partner yung ma-attract mo dito. Okay. Pwede nga iba may mga lessons kayong matututunan during this partnership. So sabihin na natin, itong person na to, dumating siya sa buhay mo for a reason, no? Parang may lesson na dala-dala kung bakit mo nakilala itong person na to. Maparomantic man yan or hindi. Pwedeng yung iba dito, bagong project, may mga bago kang makakatrabaho. Sabihin na natin, bagong team or bagong company kung lumipat ka. No? Kasi bago na naman yung bagong pakikisama, bagong learnings, bagong experiences. Yan yung mga makukuha mo dito sa Metal Pig. So, it's time for makipag-join forces ka kasi collaboration to eh. So, ibig sabihin, nakikipag-teamwork ka sa iba. No? And then, during doon sa inyong partnership nga, sabi nga, may mga lessons ka na mapupulot dito. No? Na part ng iyong growth or evolution, no? So, yung mga numbers pala, nabanggit ko na, 49, 48, 29, at saka 52. Wow, manifesting your dream. So, ayan na nga. Ito na nga yung mga, di ba may binabanggit ako dito kanina na merong mga tao na naging tulay, naging part ng iyong evolution, growth, or success. Ayan meron ka ditong manifesting your dreams. So, unti-unti nang nakikita, abot tanaw na itong yung mga mithiin mo dito. Scorpio, sabihin na natin na nafe-feel mo na unti-unti nang natutupad itong mga
mga goals mo. So, yan, nakikita ko dito kumbaga, yung dreams mo, nagmamaterialize na. So, may mga signs na, kumbaga. Sabi dito, dream. So, pwedeng hindi lang isa yung mga maaaring matupad para sa'yo. And may mga tao na naging, kumbaga may tao or mga tao na naging nakakontribute yan para dito sa na ma-reach mo itong dream mo or goal mo. Tapos meron ka rin dito wood rabbit, follow your curiosity. Kasi nga, yan nga yung magdadala sa iyo. Towards new discoveries. Sabihin na natin, dahil pagiging curious mo, na-curious ka dito sa ganitong klaseng negosyo. Pero at first, hindi mo naman alam kung talagang pag pinasok mo ba yung magiging successful ka. So, yan, kung ano man ito na parang ewan ko, nagkaka-interest ka, nagiging curious ka about, parang ang sinasabi i-follow mo yun. I-follow mo yung path ng curiosity kasi maaaring magbigay nga sa iyo yun ng swerte or success, no? Na parang maging daan or tulay para maabot mo yung minimithi mo dito or yung dreams mo. Okay? And merong mga magiging part nitong may mga tao na maaaring maging susi, mga taong maaaring ma-meet mo and then magiging parang magiging part sila ng iyong success, no? Pwede kasing nakikurious ka pwedeng may naiisip ka dito may mga ideas ka, gusto mong subukan. So, kung ano man yan na nakikurious ka, maaaring yun yung tinutukoy. Kumbaga, sundan mo lang yung curiosity na yan and hindi mo alam kung anong opportunity yung maaaring magbukas sa iyo. Ayan. Because of that curiosity. Okay, meron ka ring number 9, Gemini energy, baliktad. Number 7, Taurus energy. Okay, dalawang 7, isang 9, 52, 29, tsaka 48. So, gaya nga ng binanggit ko dito sa iyong wood rabbit, meron ka talagang opportunity dito. Dito sa iyong 7 of cups. Yun nga lang, parang may mga, ewan ko, hindi ko alam, baka may mga ipagpuproblema ka, Scorpio. Meron ka kasing 9 of swords. Pero this is parang overthinking, parang mas yun yung nafe-feel ko sa 9 swords reversed mo. Masyado kang nag-iisip. Pwedeng itong mga bagay na ito na iniisip mo, hindi naman talaga ganoon ka grabe, no? Pero pwedeng na-exaggerate dahil sa iyong imagination. Kasi imagination card, meron ka rin itong cups. So yan, pwedeng lang to, hindi naman talaga ganun kagrabe yung sitwasyon, pero dahil lang na overthink mo, alam mo yun, napupuno ka tuloy ng napapangunahan ka ng takot. Ayan. So, siguro yun yung dapat mong dito ayusin. Huwag kang masyadong mag-isip. Kasi na-overdo Okay lang naman mag-isip, di naman masama yung nag-iisip ka, pero yung sobra-sobra,
Ayan, hindi ka na halos nakakapagpahinga, puro na lang yun yung laman ng isip mo, di ba? Okay, so yung iba dito parang ano, parang nadidismaya kayo na nag-aaksaya kayo. Pwedeng may isang bagay, o ko project, or kung ano man itong bagay na pinagtutuunan mo ng energy, attention and all, pero parang feeling mo naman baka nag-aaksaya ka lang ng time para dito. Alam mo yun yung tipong nag-invest ka ng iyong time, lahat-lahat doon, pero parang wala namang mangyayaring maganda in the end. Pwedeng yan na naman din yung mindset mo kasi katabi niya itong Nine of Swords. So, pwedeng nag-iisip ka na naman ng mga ganun. Gawin mo lang muna yung dapat mong gawin. Saka mo sabihin kung talagang walang nangyari, kung dumating ka na doon sa point na yun. Kasi, wala rin namang magandang may dudulot sa'yo yung overthinking, pag-worry. Lalo ka lang, alam mo yun, lalo lang nai-spoil. Instead na, alam mo yun, yung maging productive ka. Kasi nga parang iniisip mo na agad dito yung outcome. Iniisip mo, baka wala ka namang mapapala rito, o ganito, ganyan. More on sa overthinking. Nakikita ko, pwedeng yun yung nakakasira dun sa diskarte mo. Paano ka lalo maging successful dito, or paano ka magkaroon ng magandang outcome. Kasi iniisip mo na agad yung na hindi mag-work, yan, na hindi magiging successful, pwedeng napapangunahan mo na. Kumbaga, jinx yun. Parang jinx. Tignan muna natin yung mo, love life mo. Social media, keeping tabs. Pop up. Uy, mukhang merong unexpected dito pagdating sa love life mo. Uy, someone na bigla na lang susulpot sa buhay mo. Hindi ko alam kung past person yan. Oo. Through social media, baka bigla na lang, uy, mag-PM, kamusta ka, ganyan-ganyan. Basta, pwedeng si past person. Bigla na lang magugulat ka, magpaparamdam. Okay, basta meron ditong biglang magpa-pop up uli sa buhay mo. Malamang galing sa past mo yan. Hindi mo ina-expect, bigla na lang. Basta sa social media. Doon magbigla na lang itong magpapapapuli. Wow, and then parang meron ditong unconditional love. So, kung meron mang person ngayon sa buhay mo, Scorpio, maaaring itong person na to, baka naman talagang genuine yung feelings nito para sa iyo. Sure, ayan, someone na sure talaga siya dun sa nararamdaman niya. Either ikaw yan o yung person. So may mga surprise pagdating dito sa yung love life, yan, yung mga kumbaga hindi mo na ine-expect na mangyayari pa pero pwedeng mangyari. Yan. Someone na bigla na lang uling susulpot sa eksena, sa buhay mo. Tingnan natin yung mga paparating pa sa iyo.
desk. Pay attention. Pay attention dun sa mga sa ginagawa mo. Kailangan mo bigyan ng focus itong trabaho, about work. Something na dapat siguro bigyan mo ng priority or focus. Time to go out and have fun. Ayan, baka na may mga outing or unwind, lalabas, mamamasyal, gagala. May mga dito. May mga activities na kumbaga yung makakapag-relax, makakapag-enjoy with your family or friends. So baka may mga ganyan. Itong week na ite. Basta rito makakapag-enjoy ka rito kung ano man itong ganap na yan. Kung may gala man or kung ano man, something na kumbaga makakalabas ka and may enjoy mo yung na yun, kung ano mga activity yan. Chain. Nako, so ito ay pwedeng mga consequences, pwedeng yung mga situation na may mga chain na epekto. Parang ano ba tawag dito? Sunod-sunod or magkaka-relate yung mga pangyayari. Halimbawa, may nangyaring ganito na parang side effect siya nung unang nangyari. Ewan ko paano ko explain. Basta parang mga situations or events na parang magkaka-connect sila. Or reaction nga. Kumbaga parang chain reaction, parang domino effect yun. Parang ganun. So, meron dito, pwedeng may mga sunod-sunod dito na ganap or kung ano mang pangyayari yan. Ano pa yung mga closing messages or mga payo sa'yo na yung cards? The path to joy begins with contentment. Take the first step. Baka siguro ito mga bagay na supposed to be na appreciate mo pero hindi mo na-realize. Pwedeng may mga bagay na hindi ka ganun ka-happy, hindi ka ganun ka-kontento. Sinasabi kasi dito, hawak mo itong hawak mo yung iyong joy and contentment. And depende na yan kung paano mo na-appreciate kung ano yung meron ka sa ngayon. You may get knocked down by life. Getting up is a choice. Always get up. O baka may mga challenges. O pwede ka daw madapa. Pero ang importante doon, Scorpio, hindi yung kung gaano karami ka nadapa, wag yun ang bilangin mo, wag yun ang bigyan mo ng pagtuunan mo ng focus. Ang importante doon kung paano ka nakabangon every time na nadadapa ka. Yun yung pinaka-importante, di ba? So instead na mag-feel miserable ka, kasi many times ka nang nadadapa. Ano ba yan? Ano ba itong mga nangyayari? So instead na mag-focus ka doon, dapat i-celebrate mo, ito, imagine mo, nadapa ako pero nakabangon uli ako. So yun yung gawin mong highlight. Kumbaga wag yung mga sablay, wag yung mga
yung mga pagkakadapa mo. Celebrate mo yung mga times na nakatayo ka uli sa pagkakadapa mo. Our lives have seasons. One day you will look back on this time and realize it happened. It happened in order for you to grow. Yun na nga. So parang magka-relate nga ito eh. O, yung sinasabi dito about getting up. No? So, hindi na importante na gaano ka karaming na knockdown ng buhay. Importante yung nakakabangon ka every time na na-knockdown ka, ano? Ayan, may mga seasons dito, yung sinasabi na pwedeng may mga bagay talaga na ano, nangyari yun pa, may reason para bakit mo pinagdaanan yun. It's because part yun ng iyong evolution, part yun ng iyong growth. So, kasali lahat doon, yung magaganda, yung mga hindi magaganda, yung mga pagkakadapa, pagbangon mo, lahat yan, part yan ng iyong growth. So, yun yung ano, yun yung dapat mong ma-realize na hindi ka dapat maging bitter doon. Okay? So, yan yung mga messages para sa iyo, Scorpio. Sana makatulong sa iyo. Don't forget to subscribe, like, follow. Take care. Babush!